So ito, saksak natin, no? Lagyan ito makain. So, abangan natin yung standby. Ayun, may standby siya. Pindutin natin yung kanyang power. Power. May kulay green. Tingnan natin kung bubukas mo ang kanyang backlight. Backlight, bumukas ka. Ayun, bumukas yung kanyang backlight. Oh. Nagkarasta na po yung unit natin. So, okay na siya. Back to normal po, no? Ayun, so good day po sa inyo lahat mga paps, no? And welcome back sa ating munting channel. And for today's video, meron tayong gagawin dito. Bali isang konti lang, maliit lang to na TV, no? Sharp 24 inches. So ito yung model niya. Yan, model niya is LC-24LA175M. And tulad to nung na-upload natin sa my main channel natin na Ryan Cruzet Tech. Sira ring diode yun. Sira din yung diode noon at saka matapos natin palitan ng diode is nire-program po natin siya kasi corrupted na po yung kanyang memory. So ito ngayon, tingnan nyo. Yan, saksak natin. Yan, so meron siyang standby. Kapag pinapower mo to, magkukulay green pa rin siya kahit na shorted yung diode niya. Kukulay green tapos hindi ilaw yung backlight, then magbe-blink na siya. So hindi lang natin ipapower, baka makuha pa natin sa pagpalit ng diode at hindi natin kailangan mag-reprogram. So tingnan nyo dito, bunutin natin. Ayan, nakaset po tayo ng analog yung gamit natin. Ayan, set po tayo. Ayan o. Ayan, so testing natin yung diode nya. Ito yung diode na supply sa backlight eh. Ayan, tingnan nyo. Wait. Ayan o. Tutok ko. Ayan o. Shorted yung diode nya. So very common po ito na problema, no? So try ko lang papalitan yung diode nito kung hindi ba corrupted yung kanyang memory, pero kadalasan sa mga experience natin is corrupted na po yung memory nito, no? So try lang natin. Palitan natin yung diode tapos testing natin, baka sakaling gumana lang siya ng normal, no? Ayan. So ito, mali, napalitan na po natin na. Ito na po yung bunot natin to, nabunot na natin to, tapos okay naman siya. Ito yung pinalit natin, tapos ito naman yung original. Ito yung sira, ayan o, ito yung sira ulo. Ayan, so lagay natin dyan. So testing natin to kung hindi ba corrupted yung kanyang memory. Ayan, saksak natin. Tayo natin yung kanyang standby na umilaw bago natin ipapower on, no? Ayan, umilaw yung kanyang standby. So ito yung kanyang power on dito. Ito yung kanyang joystick, ito yung kanyang power on. Lutin natin. So nagkulay green nga siya. Ayan o, kulay green. Abangan natin mag-iilaw yung kanyang backlight. So di ba kita niyo? Kahit okay na po yung kanyang diode, ayun, nagbi-blink pa rin siya, oh. Ayun. So okay na po yung kanyang diode nito. Wait, testing natin. Kasi chinek natin bago natin yan kinabit. Tinesting po natin siya para sigurado na okay yung diode natin. So wait lang. Testing natin. Kung walang voltahe ito, ibig sabihin shorted yung diode. Kapag meron tong voltahe na masukat natin, ibig sabihin yan okay na yung diode natin. So yun o. Ito yung standby voltage niya kapag hindi pa siya nagpa-power on. 12 volts. Yan, so ibig sabihin yan, kalabas yung 12 volts dito, so ibig sabihin okay yung diode natin. So wait lang, ulitin natin kung aangat pa yung supply ng diode. So wait lang, antayin natin wala yung kanyang blinking dito. Yan, wala na siya. Saksak natin ulit. Antayin natin yung standby siya ulit. So pindutin natin yung power, dapat magkulay green yan. Yan, kulay green. So abangan natin kung tataas ba yung supply ng diode natin para sa backlight. So hindi pa rin siya, pero hindi tumaas yung supply and nagbi-blink pa rin yung unit natin. So i-check natin tong kanyang backlight. Kapag normal yung backlight, so confirm po na corrupted yung memory nito. So kailangan natin i-reprogram, no? So bukas na lang siguro natin to i-reprogram kasi hindi ko nadala yung laptop at saka programmer dun sa bahay. Ang gawin natin, check natin yung backlight nito, tapos
Kapag confirm natin, saka natin i-program. Yun. Ayun o. So, confirm nga natin na nasa MCU yung problema. Yung kanyang memory corrupted. So, chinek natin yung backlight. Ayun o, nakailaw yung backlight yan o. Yan, okay yung backlight niya. So, okay yung backlight, okay na rin yung diode, pero blinking pa rin siya. Ibig sabihin, nasa memory. Yung files niya, yung kanyang bin yung problema, no. So, program natin to bukas. At meron na rin tayo na save na program nito. So, continue natin yung video natin ng bukas, no. Ayan. Yan, so isa panibagong araw na naman sa inyo lahat, mga paps, and ito, continue po tayo sa ating gagawin ngayon, no. Bali, ito yung mainboard ng unit natin na kailangan natin i-program. So, ito yung kanyang memory. Ito sa may likuran niya, yan, WinBand. 25Q64 yung nakalagay dyan. Ayan, no. Tapos, hindi pa natin tinanggal yung kanyang memory kasi mayroon tayo yung in-order na ito, ni-read na po natin siya, naka-read na po yan. Ito, anong tawag dito? Memory na WinBand din, tapos 25Q64. So, ito yun, naka-detect na siya. Ito yung number W25Q64B. So, ipa-program natin yung dito, ayun, kita nyo naman, tapos nating ma-read yan. So, blank po siya. Yung mga memory na galing sa online, blanco po yan, wala po yang laman. So, ang gagawin natin, ipo-program natin yung program ng model nito dito sa may bagong memory natin na galing sa online. At saka, kakabit natin dito, ipapalit natin dito. Ayan. Kasi may na-encounter ako nito, kapag talagang sira na yung kanyang memory, hindi po siya na-erase yung kanyang files na nakalagay, yung original files na hindi po siya nabubura, no. So kailangan natin bagong memory para i-program yung memory ng files ng unit na to. Ayan. So ito na siya. Ayan, na-read natin, then blanco po siya. So open tayo, punta tayo dun sa mismong programmer natin, yung mga nakasave na program. Ayan, so dito siya, meron tayong makikita dito. Ayan, punta tayo dun sa model ng unit na to. So ito, pansin niyo yan, kita ba? Ayan, Sharp. So LC dapat yan, pero ginawa ko ng LG kasi sira yung excuse me, may ubo kasi tayo, masakit magsalita. Sira yung letter C natin dito ng ating keyboard, sira yung letter C. So para ma-save natin, ito na lang, ginawa natin G, pero C dapat yan, sira nga yung C natin. So naging G na lang yung nilagay natin na yan. Sharp LC-24 LA175M, ito yung kanyang model ito. Ayan, hanapin na natin, mabihira. Ito, ayan, LC-24 LA175M, no. Ito yung i-open natin ngayon. I-open natin to. Ito. Ayan. So, naka-open nyo po yung kanyang program. Ayan. And then, ipaprogram po natin yan. Papasok natin yan sa may memory natin na in-order natin sa online. Ayan. Napin natin yung program. Ayan. So, tapos program. Click natin. Ayan. So, naka-program na yan. So, pagkatapos nito, kapag naging 100% na yan, close natin. Tanggalin natin yung programmer natin, tapos salpak natin ulit, then i-detect natin, then i-read natin kung talagang na-program na ba o naipasok na ba yung files na na-save natin papuntang memory. So balik tayo mamaya kapag naging 100 na yan, then check natin, i-read natin kung talagang meron na bang files yung may laman na ba talaga yung ating memory. So balik tayo mamaya, no. So ayan, bali na yan, na-program na po natin yung files natin, tapos ni-read natin, naging 100% siya. So ito na, nagkalaman na po yung memory, nagkaroon na ng files yung memory natin, ni-read natin. Tapos ito yung kanyang laman, i-verify natin yan para malaman natin kung talagang same chip ba yung same BAP ba yung nalagay natin, no. Ayan, verify natin, abangan natin yan na maging 100%. So ito na po siya. Ayan, naging 100% na siya. Ayan. Then SIM chip, SIM and buffer, chip and buffer name same pala. So okay natin. Then kakabit na natin tong, ayan,
Kakabit na natin yung yan. Dagalin na natin yan. Kakabit na natin to sa unit natin dyan. Kapalit natin sa memory nya. Ayan, so ito na, nakabit na po natin yung bagong memory natin, bagong program din. Ayan, so ito na siya, nakakabit na siya. So tama po yung kanyang positioning. Ito yung 1. Ayan o, yung may parang dot. So parang may bilog pala. Ito yung kanyang original. Ayan, ito yung corrupted nya, corrupted na memory. Ayan, so lagay muna natin to dito. Ayan, kakabit na natin to sa mga unit natin. Titingnan natin kung gagana na ba, maging successful ba yung gawa natin, no? So saglit lang. So ito na, nakabit na po natin yung board natin, no? So pasensya, medyo madilim yung lugar natin kasi tingin naman pundi po yung ilaw natin, hindi pa tayo nakabili ng pamalit dyan. So ito, ayan, nakabit na natin pati yung mga sakit niya, naibalik natin lahat yan. So it's a moment of truth, saksak natin, sana gumana, no? Ayun, nagka-standby siya. So pindutin natin yung kanyang power button. Ayun, nagkakulay green. So abangan natin kung iilaw na ba yung kanyang backlight. Ayun, ayun, oh, nagkailaw na po yung kanyang backlight, pero walang picture. Yun, may backlight na pero walang picture, pambihira. So pindutin nga natin yung input nya. Ito yung input nya eh. Ayan. Ayun, meron pala. Ayan, oh. So anong input nya? Input 1. So it's HDMI yan. Wait, hintayin natin. Nako, ang tagal nag-change. So pindutin pa natin yung kanyang power button dito. May lalim. Mag-switch tayo doon sa ito. Sa channel. Punta na tayo sa channel. Sa TV pala. Ayan. Ayun, nagka-raster na po yung unit natin, mga paps. Ayan, oh. So successful po yung gawa natin, no? Buti at dun sa na-upload natin na video na ganito rin, programming sa my main channel na Ryan Cruzetech, na-save natin yung memory. Kaya nag-order tayo sa online and program natin yung memory, ikinabit natin dito. So yun, napadali yung trabaho natin, hindi na kailangan natin i-erase yung files na dating laman ng ating old memory. Ang ginawa natin is nag-order tayo ng blank na memory, tapos pinogram natin yung files na sa model na to. Ano kinabit natin dito, so ito nga successful po yung gawa natin. Ayan, so okay na siya and naka-raster na. So hanggang dito lang yung video natin, mga paps, and maraming salamat nga pala sa mga natsagang nanood, no? May God be with us always, and see you in our next video. Peace out.